Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sabihin niyo nga po muna sa katabi ninyo, nabuhay na si Kristo. So lagi tayong dapat na magpaalalahanan na nabuhay na si Kristo matapos na maranasan niya ang lahat ng hirap, lahat ng pagpapakasakit, lahat ng po pwedeng maramdaman ng tao na sama ng loob, naranasan niya at ikinamatay niya na yon. Pero hindi naman nagtapos dahil muli siyang nabuhay. Malinaw po ba? Kaya ngayon, sa kwento natin, muli ay ang pahayag na kung saan siya po ay lumitaw. Siya ay nagpakita sa mga alagad na kung saan ay hindi pa nagiging malinaw sa kanila kung ano ang nangyari nitong nakalipas na linggo lang. Hindi nila maunawaan, hindi rin nila matanggap kung bakit nila nagawa yon. Paano nilang iniwan at pinabayaan ang isang taong tumanggap sa kanila? Kung paano nangyari na itong kanilang inaasahan, ang pag-asa nila sa buhay ay nawala sa kanila. At hindi rin matanggap o ma-absorb ng kanilang puso't isipan na pwede siyang mabuhay at totoong nabuhay siya. Pero nang magpakita si Jesus, ang bati niya agad, "Sumainyo ang kapayapaan." Yung mga marka ng paghihirap, nandoon. Yung sugat sa kamay, sa tagiliran, sa paa, nandoon. Peklat na yon. Sino bang walang peklat dito? Sinong makinis dito? O kaya, sino ang tinakpan ang mga peklat dito? Kasi parang nakakahiya pag may peklat, di ba no?
Nakakahiya. Dapat perfect ka eh. Pero bakit nga ba nawawala yung mga peklat at ayaw nating ipakita yung mga sugat na yan? Na kung tutusin, naghilom na eh. Dati masakit eh, pero wala na, di ba? Magamat nandyan yung suga, yung peklat, yung marka, pero wala nang sakit. Ang nagpapasakit lang sa atin na yung patuloy nating binubuhay, yung pinanggalingan, yung pinagmulan ng peklat na yan, ng mga sugat na yan. Yung mga sugat ni Jesus, wala nang dugo. Kung tutusin po, pwede naman, di ba? Makapangyarihan sa Jesus eh. Po pwede naman mawala lahat ng marka na yan. Pero andiyan, bakit? Para mapaalala, no? Mapaalalahanan ang mga alagad na totoo na nangyari ang lahat ng ito. At ngayon, sinasabi ni Jesus, okay na tayo. Hindi ko kayo sinisisi at hindi ako naparito para maghiganti. Naparito ako para mas bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon, tingnan po natin. No? Kasi sabi ni Jesus, no? Dapat nangyari yun. Dapat mangyari yun. At kailangan nyo maintindihan. Yung mga alagad, no? Kailangan mangyari yun. Na hindi nila nga maintindihan bakit nangyari. Ngayon, sinasabi ni Jesus, kailangan mangyari yun. Ngayon po, gaya ng nasabi ko kanina, bakit nahihiya tayong makita yung mga peklat natin? Bakit nahihiya kang magkwento? Alam mo, minsan kapag may mga karanasan ka sa buhay, tapos ayaw mong ikwento, kahit mismo sa asawa mo, sa pamilya mo, mga tao, ayaw mong ikwento. Minsan, indication yan na hindi ka pa talaga nakaka-move on. O kaya naman, hindi ka pa talaga natututo. Hindi mo pa nakukuha yung aral na nandiyan dyan. Sa mga kabataan na naririto, no? Nung kaidaran ako nito mga sakristan na ito, mga ganyan kalaki, ganyan din kapayat noon, no? Nahihiya ako malaman ng mga kaklase ko noong grade school, even nung high school, na namulot ako ng basura. Kasi mahirap kami. 10 kami magkakapatid. No? Mahirap eh. Mahirap maging mahirap. Mahirap yung maghahapunan na hindi mo pa alam kung may pagkain ba. Kasi yung magulang mo naghahanap buhay pa. Hindi mo alam kung may iuuwing pagkain. Minsan merong swerte, minsan merong wala. Minsan merong uwing manok, minsan wala. Kaya sabi ko, no, para makakuha ng pambaon, di mangolekta ng basura. No, yung mga basura ng kapitbahay, no, kukunin, tatapon. Kumikita. So may baon kinabukasan. Pero dati, nahihiya ako kasi baka bulihin ako, baka asarin ako, baka pagtawanan ako. Hindi ko makwento-kwento. Pero ngayon, pag binabalikan ko, biruin mo, wow. Isa na siya sa mga kayamanan na maituturing kong naging karanasan ko. Dati nakakahiya, bakit ako mahihiya? Pero minsan natanong, bakit ko nga ba naranasan yun? Bakit hinayaan ng Diyos sa maranasan ko yun? Lahat naman pala ng naranasan ko ay paghahanda para sa isang buhay na ganito. Kasi minsan nahihirapan tayong unawain ang katayuan ng iba kasi hindi mo naiintindihan. Madali lang tayong manghusga. Kaya siya mahirap kasi tamad. Kayo po, no? Ano yung mga karanasan na hanggang ngayon hindi nyo matanggap-tanggap? Iniwan kayo ng asawa nyo? Iniwan kayo ng pamilya ninyo? Kaya ngayon, naghihintay ka na magtutuos kayo, isang araw maghaharap kayo at makikita, ipapakita mo. Hindi ka nakapag-aral, sinisisi mo magulang mo.
Nisisi mo ibang tao, kaya bakit ganyan na ganyan ang buhay mo? Hindi ka nagiging masaya dahil sa kanila? Lahat naman ay dahil desisyon natin. Lahat yun. May mga pangyayari sa buhay, pero lahat may desisyon na kailangan ikaw ang gagawa. Hindi nila kasalanan. Meron silang sariling issue. Meron silang sariling pinanggalingan. Bakit sila naging pabaya? Bakit sila nanloko? Mayroon silang naging sariling karanasan. Pero ngayon, ikaw, kung nangyayari yan, baka dahil nga doon sa hindi ka makausad-usad at ando doon ka pa rin sa bakit sa akin kailangan mangyari ito? Bakit ginawa ito sa akin? Kung nandoon pa rin tayo sa puntong yan, lalong-lalo tayo dapat magdasal, humingi tayo ng grasya kay Jesus na magkaroon din tayo na mabigyan din tayo ng kalawakan ng pangunawa. Na maunawaan natin kahit ang mga kamalian ng iba, kahit yung mga naging kahinaan ng iba, na ikaw yung nakaranas din ng epekto ng kanilang kahinaan. Doon, no? Sinikap, kahit hindi kayang pag-aralin ng magulang, gusto kong makapag-aral Nakakaya naman. Kaya naman palang maglakad, no? Maglakad, papunta ng eskwelahan, pauwi ng bahay. Kaya naman palang maglakad. Mas malusog pa, mas healthy pa yung mga naglalakad. Ngayon, lahat, katamaran na Ihahatid na lang sa school. Bisikleta pa, o e-bike pa, e-trike pa. Kasi ayaw natin, no? Minsan laging ganun, ayaw natin mahirapan sila. May mga kahirapan o paghihirap sa buhay na dapat nating maranasan, na dapat nating suungin. Kasi ito yung mga magpapatibay sa atin at lalong-lalo na ito yung mas mag-a-appreciate o magtuturo sa ating ma-appreciate kung ano yung biyaya na meron tayo. Walang mangyayari sa mga paarte-arte. No? Naku, walang mangyayari dyan. Pero hindi naman sinasabi na wag mong damahin, wag mong yung bang mong damahin. Okay yan, damahin mo kasi tao ka Pero i-process mo din. Iproseso mo din yung sarili mong damdamin, sarili mong karanasan. Kapag hindi kaya, mayroong mga taong tutulong para maipaunawa ito sa iyo. Lalong-lalo na nandiyan dyan sa Jesus. Nandiyan dyan ang mahal na Birhen, ang ina ni Jesus, na handang tumulong sa atin na maintindihan yung mga sakit, sugat, no, na mayroon tayo, ihilumin din naman yan. Pero sana po, no, ang kapayapaan ay binibigay ni Jesus para sa atin. Kailangan lang natin matutong tanggapin ang mga nangyari sa buhay natin. Nangyari na yon, tapos na yon. Ang importante, yung sa ngayon na hindi na natin ito maulit pa. Yung naging pagkakamali noon, huwag nating ulitin na magkamali din tayo katulad noon. May iba rin tayong pwedeng magawa, pero lahat yan ay mayroong rason o dahilan kung bakit dapat mangyari sa buhay natin. Isang pinakamalinaw ay lalong mas makita natin na kasama natin ang Diyos. Amen?